What's up mga katingin, nagbabalikan tayo pa natin sa mga hindi pa nagsusubscribe guys, so subscribe na kayo. Click ang notification bell button, click ang notification nyo rin ang mga videos. So yun guys, meron tayo dito ang smart water meter vending machine. At yung nakita nyo guys sa LCD natin, meron dyan na para makita yung credit, ayan. Tapos yung bulb niya kung closed or open, syempre. Tapos yung flow niya means its flow rate niya guys ay naka liter per minute po yan. Okay? So, gumamit tayo ng electric ball bulb na 3 ports yata yun guys. Tapos, meron tayo doon guys, ayun o. So, meron tayo doon na water sensor. Ayan. So, ang ganda nito guys ay meron siyang learning. So, unang 10, unang 5 or 10, basta ganun. I-learn niya agad yung electric motor ng ball bulb natin guys. So, tinitingnan niya guys yung power niya. So, pagkatapos nun ay isinasave niya yung power na yun sa unang boot up natin. So, ilang beses siyang inopen tapos kinlose. So, nalalaman niya yun guys. Tapos, ang gagawin niya ay pagka na-save niya yun, in the future, gagamitin niya yun as a reference. So, kung nasira yung limit switch niya sa loob, kasi may dalawang limit switch guys sa loob, at ito guys ay 5 wire. So, kapag nasira niyo yung dalawang limit switch na yun or isa man doon guys, magwa-warning siya na sira yung limit switch, or kapag mataas yung current niya, sasabihin niya, mataas yung current natin, overcurrent na siya. So, nakaprotect na po yun. Ibig sabihin po nun is hindi siya gagana hanggat hindi nyo siya ma-fix. Okay? So, para hindi guys masira yung system natin ng kapag nasira kasi guys yung DC motor niya kasi brushed siya. Hindi siya brushless guys. So, pag nasira po yun ay baka sirain yung system natin or yung board. Siyempre, di naman mura yung board nito, tapos yung mga parts nito hindi naman mura, so kaya kailangan natin lagyan siya ng protection. Okay, so yung 5 wire na yun guys, syempre dalawa nun sa tag dito sa motor niya, positive negative ng motor, tapos yung tatlo syempre isang common, tapos yung dalawa is sa close at saka sa open na sense. Okay, tapos yung dito naman guys, meron din siyang sensor sa water sensor guys. Siyempre meron din siyang wire. So, yun nga, pakita ko muna sa inyo kung paano siya mag-work. So, ayan. At, kasi may katanungan to guys, kung bakit hindi ko daw pinapagana yung ilaw nito. So, ayan, pinagana ko siya. Gumamit ako ng running at saka flashing light. So, kapag naka-on na yung yung coin slot is magpa-flashing siya. So, naka-close kasi guys yung coin slot niya hindi siya gagana. Tsaka nakita nyo guys. Kapag nagpinta tayo rito, ayan guys, pwede na siya rito sa bill acceptor. Tapos pwede na rin siya rito sa may coin slot. So, ayan, lagyan natin ng lagyan natin ng credit. Ayan. So, meron tayo dito guys na session para makita niyo kung mag-close na yung inhibit. So, ayan. So, pwede na yan guys gumana. So, nakita niyo guys naka-pause. Dapat yan dapat naka-closed yan eh. So, babagin ko na lang yan. So, ayan. So, ibig sabihin niya naka-pause means naka-pause yung yung tubig. So, open natin. Ayan guys, naka-open na siya. So, ang kagandahan din nito guys, yung water sensor natin dyan ay napaka-sensitive. So, dito nyo makikita guys sa flow rates niya. Ayan. Flow means flow rate. So, liter per minute yung gamit natin dyan. So, pakita ko sa inyo guys hihipan ko lang yung itong inlet niya. So, ayan guys. Yung
At kung nakita nyo guys, naka-close siya. Tapos may flow rate siya, di ba? Nakita nyo? Tapos nag-alarm siya. So, ibig sabihin, yung flow rate natin kapag meron siyang nasa sense, tapos nakasarado tong ball bulb natin, sasabihin niya sa inyo guys na, oy, may leak. Okay? Pero ang kagandahan din doon, dahil nag-close na to, tapos gumamit sila ng tubig, so malalaman nila na, okay, done na. Tapos na tayo. Tapos na yung tubig natin, kailangan natin ulit magbayad. So, yun din nakagandahan din yun guys. So, double purpose po siya. So, kapag naka-close yung ganyan, kunyari, ilang oras yung naka-close na ganyan, tapos, tinidetect kasi ng system natin yung sensor. So, kapag nagbago kasi yung ikot ng sensor natin, na-detect niya yung isang step na yon, sasabihin niya agad sa inyo na may leak. Sobrang nung sensor natin guys. Sobrang sensitive. So, kaya mas maganda yon dahil nga, konting leak, dapat ma-detect, 'di ba? So, yun po yung kagandahan nitong system natin na to. So, pakita ko rin sa inyo guys, kapag nag-overcurrent naman yung ano nito, yung motor nito, kasi guys, sa katagalan, DC motor yan eh. Siyempre, nagkakaroon yan nagbabago yung ano niyan, yung power niyan. So, in the future, tumataas yung current niya. Tumataas din yung wattage niya, yung power. So, ang gagawin ko is, aanin ko siya, iti-trigger ko siya. Ayan, iti-trigger ko ngayon siya guys. Para may idea lang kayo na gumagana yung protection natin dito. So, hulog ako. 5 pesos. Ayan. So, itong liter nito guys, na left niya, is, ano yan, pwede nyo baguhin kung magkano yung gusto nyo. Sa kunyari, piso, 3 liter, ganyan. Yung mga piso, 5 liters, kayo bahala. So, open natin to. Makikita nyo guys, kapag i-open ko pa lang to, dahil inano ko guys yung power, binago ko. So, pakita ko sa inyo. Wait lang. Wait lang, babaguhin ko ulit yung power. Wait lang guys. Ngayon, hindi siya nag-ano ngayon ha. So, tignan ulit natin guys. Ayaw niya mag-trip ah. Ayaw niya mag-trip. Wait lang, iti-trip natin siya. Wait lang. So, ito guys. So, open natin. Ayan o, meron siyang fault. Trouble timeout. So, nakita niya hindi siya totally open o. Diba? So, ibig sabihin yan, hindi niya magagamit. So, para gumana ulit yan, patay nyo lang. Ayan, tapos buksan nyo ulit. Okay? Tapos, kailangan yung power supply nyo, guys, ay maayos. Kapag bumaba kasi yung voltage ng power supply nyo, so, yan, tinasan ko ulit yung voltage ng power supply ko. So, kapag in-open nyo ulit yan, diba? Wala na yung problema. Okay, so at naka-open na siya. Open na. So, bababaan ko ulit yung voltage niya. Ayan. So, pakita ko sa inyo guys ha. Diba? Kita niya agad. Alam niya agad kung may fault sa power supply niya or sa limit switch niya. So, papatay niya agad yung system guys. Diba? Ang galing no? So, using ko ulit guys. Tatasan ko ulit yung supply. Ayan, matatay yung supply. At papatayin ko ulit siya. Buksan ko ulit. So, okay na yung supply niya guys. At open na ulit natin siya.
Nakita niya? Okay na ulit siya. Patayin na ulit close ulit natin. Okay. So, alam niyo na. Diba guys? So, ayan guys, kung may tanong kayo about dito sa smart water meter bendo machine natin, comment lang kayo. So, sa mga nagustuhan ng video ko, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe. Click notification bell button. Click all guys. Bye. Peace. February 10, 2026. Para hindi lang natin makalimutan.